Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng walang sawang tumututok sa programang Heart to Heart ng True FM tuwing tanghaling tapat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Aki. 23 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Laguna. Aminado ako, Kuya Poy, na nahaharap ako sa matinding pagsubok with my boyfriend na pakitago na lamang sa pangalang Ray. 23 years old din. Hindi ko alam kung factor ba ang distansya ng aming relasyon. Ang totoo po kasi niyan, taga Makati si Ray habang ako naman ay dito sa Laguna. Noong una, maayos naman ang samahan naming dalawa. Wala nga akong nakitang problema sa kanyang pag-uugali at sobrang laki ang pasasalamat ko dahil siya ang dumating sa buhay ko. Sa bawat effort at sakripisyo sa akin ni Ray, ay kakaibang ligaya ang nararamdaman ko sa kanya. Yung tipong kahit malayo ang bahay namin sa kanyang tinitirhan, ay hindi yun naging balakid para hindi malagay sa alanganin ang aming relasyon. Pero ang akala kong walang patid na ligaya, ay may naghihintay palang paparating na pagsubok. Kuya Poy, higit 8 buwan na ang relasyon namin ni Ray, pero sa kabila niyan, ay ramdam ko rin ang parabang unti-unting pagbabago sa paraan ng pakikitungo niya sa akin. Nakakatawa lang isipin dahil daig pa namin ang magpa-partner na inabot na ng dekada at sakalang magdedeklara ng hiwalayan. Gaya ng karamihan na nasa isang relasyon, alam ko na ang bawat isa ay dadaan sa mga tampuhan, awayan at selusan. Dahil bahagi lamang yan para mapagtibay ang isang pagsasama. Aminado akong pasok na pasok kami dyan ni Ray. Actually, Kuya Poy, naramdaman ko ang kakaiba sa pagkilos sa akin ni Ray sa tuwing nakakauwi na ito sa kanila. Matapos niyang pumunta dito sa amin sa Laguna. Ewan ko pero sa tuwing magkasama naman kami, ay sigurado akong masaya at na-enjoy namin ang bawat isa. Sa tuwing magkausap na kasi kami ni Ray online man, text or video call, ay napapansin ko ang pagiging matamlay at magagilitin ng boyfriend ko sa akin. Wala naman siyang mabanggit na konkretong rason kung bakit ko dapat maranasan ito sa kanya, gayong wala naman akong ginagawang mali sa aming relasyon. Kuya Poy, malungkot man, pero nang simulang magbago, ni Ray ay pinili ko na lamang din ang suklian ang inaasal niya sa akin. Totoo niyan, tuluyan na akong nawalan ng pakialam sa kanya. Hindi pa naman kami umaabot sa punto ng hiwalayan pero pasasaan pa ba't doon din naman yun nahantong. Sa kabila niyan, kailangan ko rin sigurong paghandaan na nga ito. Pero sa ngayon, maraming salamat Kuya Poy sa pagkakataong mapili at mabasa ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyong programang H2H. Umaasa ako na lalo pang dumami ang mga masusugid ninyong tagapakinig at tagapanood sa True FM. Muli, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Aki. Especially for you. At yan na nga po, no? Napakinggan natin kani-kanina lamang ang kwento ni Aki. Si Aki na nasa long distance relationship na ring maituturing dahil bihira silang magkita nga ng kanyang boyfriend na si Ray mula Makati hanggang Laguna. Ayan, actually medyo maituturing ba natin ano yun? Kasi alam ko dati may naglabas ng no? May naglabas kung papaano mo maituturing na long distance relationship, parang merong kilometro eh. Oo, ang layo eh. Yan, subukan nating hanapin yan. Pero okay, sige, considering yung traffic situation, yung mga trabaho, yung oras nila ng availability para makapagsama, malayo rin naman talaga ang Makati at ang Laguna.
Okay, pero nandun na tayo. Ang problema nga lang daw, kapag ka magkasama itong si Aki at si Ray, okay naman sila. Parang wala namang problema. Sabi nga ni Aki, masasabi ko masaya naman kasi magaan naman yung pag-uusap nila. Nga lang kapag ka nag-uusap na lamang sila sa text, sa video call, sa sa iba pa mga online chat nila, 'di ba? Ay para nag-iiba ang ugali nitong si Ray. Okay. Ayan, ano nga kaya ang naging problema? Ayan, ang problema, hindi na kay Ray, ang problema kay Aki. Napapagod na rin siya na ganun ang pagtrato sa kanya nitong si Ray. 'Di ba? Ako, I don't know kung ano ang mga sinasabi ni Ray kay Aki. Baka naman gusto niya na baka naman pwede maging magkalapit tayo ng lugar para mas madalas ang ating pagkikita. Ayan, pero meron kasi yung iba kapag alam mo yon, sabi niya magkasama lang kami ngayon, pagka personal, sweet naman siya, pero kapag nandun na, nakabalik na siya sa bahay, medyo masungit na siya. To be fair with Aki, hindi niya iniisip na merong ibang karelasyon itong si Ray, kung bakit siya medyo extra sensitive kapag magkalayo na sila. Ngayon, it could be na naiinis siya dahil magkalayo na naman sila. 'Di ba? Ganoon 'yun nga lang nakakapagod din naman kapag laging ganun na lamang yung pakikipag-usap sa'yo. Alam mo yung dry and masungit o kaya ay parang may pagkukulang ka, merong guilt feeling na iniiwan sa'yo yung partner mo. Ano ba? Dahil sa malayo ako? Kasi that's a given. 'Di ba? Given na yan na magkalayo tayo ng lugar, wag mo nang balikan ng balikan. Nandito ako sa Laguna, nandyan ka sa Makati. That's gaslighting. 'Di ba? Nagiiwan ka na hindi payapa yung pag-iisip nung partner mo na nasa malayo. Sabihin mo na lang kung ano yung kailangan mo, ano yung gusto mo, kaysa pinanghuhula mo pa siya. 'Di ba? May mga ganyan nga lang napagod na tong si Aki Parang ganun na rin daw ang pagtrato niya kay Ray. Ayan, napagod at parang ganun din naman itong si Ray. Pero ito, reminder lamang para sa lahat ng mga papasok sa relationship. Ayan, kung sakasakali at darating kayo sa punto na kayo ay pagod, kayo ay bad trip sa opisina, walang kinalaman yung kapartner ninyo, do not let a bad mood be an excuse para kayo ay magsungit, para kayo ay magalit, para kayo ay mairita doon sa inyong partner. I mean, yung bad mood nyo ay temporary yan It's a temporary emotion na kapag yung iba extreme nga, namumura pa yung kapartner nila. Bakit? 'Di ba? Hindi naman dahil sa ginawa ng partner nila o dahil sa ginawa nung mga katrabaho niya, halimbawa sa opisina o kaya doon sa nakaengkwentro niya sa kalsada kanina. 'Di ba? Huwag muna akong kausapin. Mo. Ganyan, maingi. Ganyan, nasabitan ako kanina sa kalsada. Yan yung ganyan. 'Di ba? Do not let a bad mood ruin your relationship. Ayan, kahit pa sabi mo, hindi, nagsorry naman ako, nagpaliwanag naman ako sa iyo na ganito, ganyan, pagod lang ako, puyat lang ako, ang daming dahilan. O kaya delayed lang yung sweldo ko, na bad trip ako sa kasamahan ko kanina. Yan yung mga ganyan, hindi dapat yan ina-entertain sa loob ng isang relationship. You have to be in control of your emotions. Dahil yung mga salita kapag binitiwan mo na, lalo na dun sa taong sinasabi mo mahal mo, namura mo na, nasabihan mo na ng masama, siya yung sumalo, mahirap mong gamutin yun mahirap gamutin yun. Even dito kaya Ray at kaya Aki, yung actuations mo lamang. 'Di ba? You may be tired sa trabaho pero parang your partner does not deserve yung treatment na parang sa kanya ka pagod. No. Wag mong bibit-bitin sa kanya. Pagod ka sa trabaho pero hindi ka pagod doon sa partner mo. Hindi ka pagod doon. I mean, we have our limits, but you should be in control of your emotions. Ayan, kaya dyan mo makikita yung maturity ng relationship kapag you are in control of your emotions. Kaya Aki, if you think na ganito si Reyna, pag-usapan nyo.
ng maayos. Kung talagang hindi kaya na pumasok sa ganyang klase ng relationship at para bang feeling mo ay nagiging pabigat ka na sa kanya yung pagpunta-punta niya sa'yo at ikaw rin, tinabangan na nga rin sa kanya, siguro magkasundo na lamang kayo na tapusin na muna yung klase ng relationship na meron kayo. It's not that mature yet. Okay? 8 months pa lamang kayo. Should you decide na ipagpatuloy yan, pero hindi siguro nga ngayong taon. And I agree with you, hindi mo na kailangang iparamdam sa kanya, no? Ito lang ha, hindi mo na kailangang iparamdam sa kanya yung treatment na ipinararamdam niya sa'yo. The cold shoulder treatment, the sungit treatment, the na binibigay niya, hindi na. There's just no need. Kung pagod ka na, kailangan mo magpahinga. If you think you need a break, then makipag-break. Ganun lang. Do not complicate yung mga bagay na pwede mo naman nang tapusin ng ganun na lang. Hindi yung magiging katulad ka pa niya. Ano yung, ano ang pinagkaiba mo ngayon kay Ray? Sasabihin mo, ganito ka rin naman sa akin. Ganyan. Di parehas na kayo. 'Di ba? Wala kang maisusumbat sa kanya. Parehas lang kayo na ginagawa the cold shoulder treatment or the sungit treatment sa isa't isa. 'Di ba? Be the bigger person. Kung sa tingin mo, sige, pwede muna kitang i-let go at ikaw parang gusto mo na rin akong i-let go, tapusin na natin ang relationship na ito.